Isa pa po, kung maaari lang po, ay i-renew nyo po ang inyong OWA membership at kumuha, libre po ito, ang OWA e-card. Ngayon, pag nag-renew po kayo, meron na kayong e-card at meron pa kayong digital card na nasa e-gov app po ninyo. Ano mo makukuha nyo dito? Siyempre, bilang miyembro ng OWA, mas protektado po kayo. Alam na alam nyo na po ito, yung iba't ibang benepisyo ng OWA, including scholarship po para sa inyo po mga dependents. Pero, ngayon po, under the President, ito pong OWA e-card, gagawin na ho natin siyang diskwento card para sa mga OFW. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Ikaw ba isang OFW? At ang iyong OWA membership ay valid pa ba? Ano ba ang kahalagaan ng OWA membership na kailangan natin kapag na-expired ay kailangan nating i-renew to? Ito ay maraming benefits. At kapag member tayo ng OWA ay sigurado tayong sa mga benefits. So katulad kapag halimbawa hindi natin masasabi na ni isang OFW ang disgrasya, tapos OWA membership siya, active pa yung membership, meron siyang makukuha kahit papaano sa ating gobyerno. Pero kung ikaw ay inactive, ibig sabihin expired na yung OWA membership mo, hindi ka nagbabayad, ay malabo na makakuha ka ng benefits sa gobyerno. So kailangan kapag tayo ay yung OWA membership natin ay expired na, dahil every 2 years to kailangan mong magbayad. Mga kapwa ko OFW sa mansulok ng mundo, kasi napakahalaga talaga ang ating OWA membership. So panoorin natin ito para sa ating mga OFW o mga kamag-anak na may OFW. Ito ay napaka-importante para sa mga OFW yung katulad ko. So panoorin natin. Pero bagong ang lahat, ako pala si Rory, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport naman ang channel ko, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Panoorin natin. Isa pa po, kung maaari lang po, ay i-renew nyo po ang inyong OWA membership at kumuha, libre po ito, ang OWA e-card. Ngayon, pag nag-renew po kayo, meron na kayong e-card at meron pa kayong digital card na nasa e-gov app po ninyo. Ano mo makukuha nyo dito? Siyempre, bilang miyembro ng OWA, mas protektado po kayo. Alam na alam nyo na po ito, yung iba't ibang benepisyo ng OWA, including scholarship po para sa inyo po mga dependents. Pero, ngayon po, under the President, ito pong OWA e-card, gagawin na ho natin siyang diskwento card para sa mga OFW. Yan po yung mga magiging reminders ko po kasi sayang naman po yung mga magiging benefits kung hindi po magagamit at nakalimutan mag-renew. Tapos pagka may problema, hindi tayo nakapag-renew ng OWA membership. Ako nga, meron na eh. Ayan. So, ayun, nasa na ba ako? Okay. Yes, the tips. Thank you. Okay, so dahil pinag-uusapan natin ng mental health, ngayon naman magkakasama tayo, gusto ko kayong imbitahan na, kasi di ba tuwing tayo ay nasa mga stressful na situation, ngayon tulad ngayon, masaya tayo tonight masaya tayo, so yung vibe ngayon magaan. Pero syempre sa pang-araw-araw natin, tapos mga OFW, nalalayo tayo, may pressure sa work, sa trabaho, sa pamilya, may baka iba sa inyo sa love life, di ko alam, pero maraming pressure, di ba? Parang everyday nasusubukan tayo. Kahit ako po, meron din mga panahon na parang, paano ba to? Parang kaya ko pa ba? Lalo na, sa ating mga Pilipino, kasi ano tayo matapang, or nagpapakita tayo na matapang tayo, at di tayo nagpapakita ng kahinaan, or nagpapakita na hindi ko na kaya, kailangan, malakas lang ako, hindi ako pwedeng mag-alala yung pamilya ko, mag-alala yung mga kasama ko, ganyan. So we put our best face forward, and ano tayo, parang strong. Kahit minsan, hindi na talaga kaya. Sa mga panahon na to, ang nag-work sa akin ay huminga lang. Kasi minsan pagka yung emosyon natin, hinahayaan natin na ma-overcome tayo. Minsan nagkakaroon tayo ng mga desisyon na hindi masyadong maganda, meron tayong baka magawa o masabi o ma-post na hindi natin talaga minimin o sinasadya. So, ang nag-work po talaga sa mga sitwasyon na to ay huminga. Alam ko po sanay tayo maging matatag. Unahin yung iba, yung mga pamilya natin, trabaho, responsibilidad. Pero kahit nasaglit lang, gawin muna natin to para sa mga sarili natin. So, pwede po, kuha sana ako ng volunteer, pero sabay-sabay na lang tayo. Pwede po ba? Huminga tayo ng sabay-sabay. Okay. Okay na. Huminga tayo. Okay. Inhale. Exhale. Inhale.
exhale. Ang breathwork po at breathing, napaka-importante. Minsan hindi natin namamalayan na hindi ka na humihinga, kumalma ka, huminga ka, take a moment to pause and reflect and think about what you're feeling bago tayo mag-react, bago tayo maging reactive. Dahil tayo naman po mga Pilipino, medyo emotional din tayo. Passionate, di ba? Kapag humihinga tayo, isipin lang natin, kahit pagod ako, isipin nyo na, kahit pagod ako, kahit may iisip ako, okay lang. May karapatan akong huminga at may karapatan akong magpahinga. Hindi po kahinaan yung sabihin natin ng pause muna. Hindi po kahinaan na sabihin natin na, teka muna, parang hindi yata ako okay. Alam niyo po, mental health is not just about being happy all the time. At hindi rin ibig sabihin ng mental health ay depression na agad. Mental health, ang ibig sabihin nito, hindi yung pagiging mahina o maarte. Mental health is how we cope. It's how we manage stress, loneliness, homesickness, pressure sa trabaho. Kapag masyado kayong tahimik, minsan sasabihin natin, wala lang to, kaya ko. Pero sa totoo lang, baka hindi lang wala lang. Baka pagod ka na talaga. Yung mga simpleng signs na kailangan mo na sigurong kumustahin ang sarili mo at kausapin ang sarili mo. Yung pinsan pagka lagi kang pagod kahit buo naman yung tulog mo. O kaya, dati yung mga bagay na nagpapa-excite sa'yo, ngayon parang hindi na. Hindi na ganun yung reaction mo. Minsan parang laging may mabigat na nararamdaman sa dibdib. Hindi ibig sabihin ito, mahina ka o pasuko ka na. Ibig sabihin ito, tako ka at kailangan mo lang ng konting oras. Bigay natin po yun sa mga sarili natin. Kasi tayo gusto natin lumaban. Hindi kaya ko, hindi para sa pamilya ko, para sa... Piliin po natin ang mga sarili natin minsan. Give ourselves grace to rest and to pause. I want to leave mga 3 wellness habits lang po na gusto kong iwan. Unang-una, check in with yourself. Lagi natin kinukumusta ibang tao pero kinukumusta ba natin ang sarili natin? Tatanungin natin honestly ang sarili natin, ano bang nararamdaman ko ngayon? Galit ba to? Lungkot? Pagod? Kapag nasabi mo na kung ano yun, gumagaan siya. So just take a minute to breathe and pinpoint, bakit ganito ako? Ano itong nararamdaman ko? I-identify natin yung feeling. Pangalawa, connect with someone. Huwag tayo mahiyang mag-reach out. Hindi ka hinaan na pagka nag-reach out ka, mag-message ka lang sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Kahit simple, miss na kita, or uy, kumusta ka na? Connection heals. At dahil po ngayon sa social media, sa mga cellphone natin, napakadali na po na mag-reach out to someone that you can trust and that you love. Kahit isang tao lang yun, hindi kailangan marami. Malaking bagay na yun. And pangatlo, remind yourself, you matter and your feelings matter. Hindi selfish po ang magpahinga. Hindi kahinaan na umamin na pagod ka na. At hindi po pabigat kung kailangan humingi ng tulong. So today, sana maalala niyo ito, hindi lang katawan ang dapat inaalagaan. Pati puso, pati isipan. Hindi mo kailangang ayusin lahat. At hindi pwede ka pang magsimula na alagaan ang sarili mo. You deserve to feel okay. You deserve to feel supported. You deserve to love yourself kahit saan ka man sa mundo. At hindi kailangang simulan yan na mag-isa. Andito kami, ang OWA, ang Love Yourself, ang buong Filipino community. Kaya kapit lang, hindi kayo nag-iisa. At kung wala pang nagsasabi sa inyo ngayon, ako na mismo magsasabi, ang galing nyo. Ang galing mo. Ang galing ng Pilipino. At mahalaga mo. Maraming salamat po. Thank you so much, Pia. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Pia at welcome sa OWA Health and Empowerment Series. Isang proyekto para sa lahat ng... At alam ko, nabalitaan ninyo na nagpunta tayo dito sa Saudi kasama ang ating First Lady. Nagdalaw siya sa bahay Kalinya, sa Riyadh, at nakita niya yung situation dito sa Saudi and talagang sinabihan niya kami, kailangan pabalik-balik kayo dito sa Saudi at isiguraduhin na makauwi yung ating mga kababayan. Alam niyo, tinawag niya kayong survivors. Ayaw niya tawagin kayong distress. Survivors kayo at bilib na bilib siya sa inyong lakas ng inyong loob, sa inyong tapang. At nandito kami sa UWA, sa DMW. Yung DMW, paano? Tahanan, ganun tayo. Ninyo. Yung UWA, ito. Ano to? UWA Cares. So, masaya kami. Maraming gustong tumulong sa inyo. Isa doon, of course, ang ating mahal na Pangulo. At ang ating mahal na Pangulo, yun ang direktiba niya. Pumunta kayo umalis kayo sa mga opisina nyo, puntahan ninyo yung ating mga kababayan. At hindi man nandito yung ating mahal na Pangulo, nandito yung kanyang representative, ang kanyang pinsan, si Ma'am Nina Romualdez. Magbigay rin siya ng mensahe sa inyo. Siguro ba magkonting mensahe sa inyo? Alam mo kung ano ang nasa loobin ng ating mahal na Pangulo. Nandito lang ako para i-represent siya. Kasi alam niya na talagang gusto niyang paalam sa inyo na talagang
yung nasa puso niya kayo palagi. Kaya naman kasi PY talagang pinili niya na maging OWA administrator. Kasi napakasipag niya eh, hindi niya natutulog. Halos hindi niya natutulog. At saka talagang binibisita niya lahat ng mga OWA, mga MWO. At saka talagang mga tireless itong mga to na nagtatrabaho dito, including si Rawan. So, gusto na niyang kumustahin kayo. At yung anong kalagayan ninyo, kung sana na makauwi na rin marami sa inyo, at sa pag-uwi ninyo, na maalagaan pa rin kayo, na meron pa rin kayong pinagawa sa mundo. So, gusto ko rin sabihin sa kanya kung anong nangyari dito, na okay lang sa kayo lahat, na naaalagaan pa rin gusto. Wala pa kaya kasama mo rin from OWA, matagal na sa OWA, kasing ganda ninyo at hello mga kababayan dito sa Saudi Arabia, Admin PY Kaunan po of OWA. Nandito po kami ngayon sa Riyadh, pero magandang balita po, dala-dala po namin ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno dito po sa Riyadh. At meron din po tayong saya o konsyertong dadalhin. Pero isa pa pong sorpresa para sa inyo, hindi lang po kami sa Riyadh pupunta. Pupunta rin po kami sa Alcobar at sa Jeddah. At kasama ko po ang ating OWA Ambassador na siyang magbibigay ng talk at inspirational message po para sa ating mga OFW. Kapwa niyo po OFW, si Pia Alonso works back na OFW Ambassador natin, OWA Ambassador natin. Isa pa po, kung maaari lang po, ay i-renew niyo po ang inyong OWA membership at kumuha, libre po ito, ang OWA e-card. Ngayon, pag nag-renew po kayo, meron na kayong e-card at meron pa kayong digital card na nasa e-gov app po ninyo. Ano mo makukuha niyo dito? Siyempre, bilang miyembro ng OWA, mas protektado po kayo. Alam niyo na po ito, yung iba't ibang benepisyo ng OWA, including scholarship po para sa inyo po mga dependents. Pero, ngayon po, under the President, ito pong OWA e-card, gagawin na ho natin siyang iskwento card para sa mga OFW. At iba-iba pa pong mga partners natin dito sa Saudi Arabia at sa buong mundo at sa Pilipinas. I-anunsyo po natin ito para malaman ninyo kung sino-sino mga establishments ang magbibigay ng diskwento, promo, freebies para sa ating mga bagong bayani. Again, mula sa OWA, ang puso ng tahanan ng OFWs, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Yan yung paalala ng gobyerno natin, ng OWA, ng DMW team na dapat tayo magbayad ng OWA membership pag tayo na inactive na o yung expired na yung OWA membership natin. Dahil ito ay mangyayaring i-renew every 2 years kahit sa saang kamampanig ng mundo. Kung ikaw ay isang OFW, siguraduhin natin ng ating OWA membership ay active kasi ito yung malaking bagay na makakatulong sa atin, sa ating pamilya in case na may masamang mangyari ni isang OFW. At least may seguridad, may makukuha ang iyong pamilya. Dahil nga sabi nga nila kapag hindi ka active or expired na yung OWA membership mo, ay yung benefits na makukuha mo ay malabo. So kailangan natin magbayad. Huwag kakalimutan kapag expired na after 2 years, yung paalala nila ng ating gobyerno na mag-renew, magbayad tayo ng ating OWA membership para sa ganon magiging safety at mas mayroon tayong benefits na makukuha. So yan yung mga paalala nila. Tapos sinasabi nila na yung OWA membership natin, nabanggit din nila na magkakaroon na daw ng diskwento. So at saka yung OFW card libre pag tayo nagbayad, tayo membro ng OWA membership. So napakahalaga talaga na kailangan tayo active lagi na tayo sa OWA membership na kasi kung minsan isang OFW ay malayo yung embassy kung saan siya nagtratrabaho, pwede ka naman sa Pilipinas yan. Kung mayroon kang kamag-anak, mga asawa, kung mayroon kang kamag-anak, asawa, pwede mong papuntahin sa any offices ng OWA. Pwede mong doon i-renew yung OWA membership mo. Tatanungin nyo yung requirements at ipaparenew mo na lang sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas kung hindi mo magawa kung saan ka mampanig ng mundo nagtatrabaho. Kasi meron yung mga OFW na malayo talaga yung konsulado o embassy. Kaya yun ang isang dahilan na
kapag napaso na yung OWA membership ay hindi na sila nakakapagbayad. Nakakapagbayad na lang yan kapag umuwi ng Pilipinas o kaya pag kumuha na ng UEC. So, yun na yung maraming way, maraming dahilan, maraming paraan, para makapagbayad tayo ng OWA membership. So, tulad nga nabanggit nila, napakahalaga ang OWA membership ng isang OFW para sa ganoon sa mga benefits na makukuha natin sa gobyerno. Of course, meron makakakibat na bayad yan kapag nag-OWA membership tayo. Sabi kasi ng iba, gastos lang yan. Kasi meron akong mga namimit na Pilipino dito. Minsan napupunta kami sa mga ganyang bagay. Meron yung nalala ko dati, sabi niya, tsaka na lang yan. Kasi, abala, wala akong time pumunta ng embassy. Tsaka magbabayad ka, siyempre kapag nag-renew ka ng OWA membership, magbabayad ka talaga. So, pero minsan, hindi nila iniisip na napakahalaga pala yung OWA membership natin. Kaya, mga kapwa ko FW, kung yung OWA membership nyo ay expired na, kailangan yung i-renew. Kasi, for the safety nyo at yung pamilya mo. Dahil tulad ng sabi ko, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Minsan, disgrasya o anumang mangyari sa ni isang OFW sa mansulok ng mundo, at least may seguridad na may makukuha ang iyong pamilya sa Pilipinas if ever na may masamang mangyari ni isang OFW. Kaya ikaw, kung ikaw isang OFW, check mo na yung OWA membership mo, expired na ba o active pa. Kaya pag expired na, kailangan mong i-renew yan. So, kapag di mo kayang pumunta ng embassy, malayo ka, yung kamag-anak mo sa Pilipinas, pamilya mo, papuntain mo sa kahit anong office ng POA o kaya sa OWA. Ipatanong mo doon kung ano yung mga kailangan mong documents, padala mo sa kanila para sa ganon makapag-avail, makapagbayad ka, makapag-renew ka ng yung OWA membership. So, napaka-importante talaga ito, na tulad naman ng sabi nila yung napanood natin, na napakahalaga ang OWA membership ng isang OFW. So, huwag ano bang inihintay mo. Kung expired na ang iyong OWA membership, mag-renew ka na, magbayad ka na para sa ating safety at benefits. So, maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, Ronnie Motilla Vlogs. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga sunod kong videos.